Meron ditong hinatak mga katropa na PCX 160 to sir? 150? 160 hinatak nila boss kasi nag-check engine yung motor nila boss. At ang dahilan ay nag-reset kayo sir, ano? Nag-reset sila boss, nag-DIY reset dito sa kanilang motor. Kumbaga, mayroong check engine kasi itong motor nila boss. Ito. Ngayon, gusto nilang i-delete. Gusto niyo i-delete ba? Kaya nag-DIY kayo? Gusto nilang i-delete yung check engine kasi nung simula nung nilusong nila sa baha sa Dagupan, nagkaroon siya ng check engine. Ngayon si boss, gusto nilang i-delete yung check engine pero ang nangyari ay hindi gumamit ang diagnose kundi nag-reset sila dito. Ito yung kanilang ginawa. Nag-reset sila dito sa part ng lagayan ng keyline ng ating diagnose. Ngayon sa YouTube kasi may mga nagtuturo ng kung paano mag-manual reset dito sa lagay ng kilay ng diagnose, pero napaka-risky, napaka-delikado kasi pag nagkamali kayo, katulad ditong nangyari kay boss, pag nagkamali kayo, pwedeng masira ang computer box. Boss, papisil nga nung preno para may push button natin. Ayan. Simula nung nireset ni boss, manual reset para matanggal yung check engine ay ayaw nang umandar yung kanyang motor kaya pinahatak sa atin. Ito yung pinag-resetan nila rito. So napad mo sa YouTube boss na kung paano mag-reset? Oo sir, yung... Kaya ako sa YouTube ko, sa channel ko, hindi ako nagtuturo ng paano mag-manual reset. Kasi minsan, yung pa yung cause kung bakit nasisira yung ECU. Subukan natin siyang i-diagnose kung papapasok pa natin yung diagnose ng ECU. Kung mayroon pa ba siyang ano, mayroon pang power or mayroon pang papasok pa yung memory niya. Okay? Pero kung mapapansin nyo mga katropa ay hindi umilaw yung ating diagnose. So kapag hindi umilaw yung diagnose, ibig sabihin maswerte pa yung may-ari ng ating motor kasi may nawawalang supply. Pero pag umilaw yung diagnose, ang ibig sabihin yan, tinamaan yung ating computer box. So isolve muna natin yung ating diagnose o yung ating lagay ng keyline para mapailaw natin yung diagnose natin. May nawawala pa. Ibig sabihin 80% buhay pa yung motor ni boss at walang problema sa ECU. Mag-aalala lang kayo or magagasusan lang yung may-ari kapag buhay yung ating diagnose. Pag sinalpak natin na buhay yung diagnose natin at hindi mapasok yung ECU, ibig sabihin nun ECU yung may problema, nadali sa pagkaka-manual reset ng ECU. So dito tatanggalin natin yung cover ng ating fuse box. Tapos kung mapapansin nyo dito sa fuse box, hanapin nyo lang yung pangatlong fuse. Ito 1, 2, 3. Yung pangatlong fuse na yan, iyan yung may kinalaman sa ating supply ng diagnose at syempre may kinalaman sa supply ng ating ECU para mabuhay yung ating fuel pump at yung ating mga injector. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung pangatlong fuse na yon. 1, 2, 3, pangatlo. Hanap tayo ng long nose. Ito na yung gamitin natin, galing dito sa lagay ng box ni boss. Meron pa ng pangbunot ng fuse dyan. Bunutin nyo yung pangatlo dahil ay yung fuse ng ating fuel pump, ng supply ng accessory, ng pang-diagnose. At tingnan natin kung pumutok. Pumutok siguro dahil sa, ayan, kung mapapansin nyo, busted, hiwalay yung ating fuse. Siguro nagkamali boss yung negative positive ang i-connect mo. Kaya napakadelikado kapag nagma-manual reset tayo dito kasi pag na-connect mo sa negative positive, puputok yung ating fuse. At swerte na lang dahil ganoon nangyari boss, negative positive yung connect mo. Paano kung yung positive na i-connect mo sa orange na mayroong lining na white boss, delikado. Papuntang ECU yan, doon nasira. So ang gagawin natin, papalitan natin yung fuse dito. Sa ano, yung pangatlong fuse. Meron ditong mga extra fuse sa box ni boss. Saan yung box mo boss? Ito, may mga extra fuse dito, pwede kayong kumuha dyan, tapos ipalit dito sa ano ng motor ni boss. Sa pangatlong layer. So sarpakan natin. Okay? Pagkatapos natin masalpakan yan, salpak natin yung diagnose natin. Kung mapapansin mo, buhay na yung ating diagnose. So yun yung tandaan nyo, kapag nag-manual reset kayo, sinalpakan ng diagnose, hindi na buhay ang diagnose, fuse lang. Pero kapag
sinalpa ka ng diagnose at ayaw pa rin umandar. Negative. Computer box yung problema. So umilaw na yung ating diagnose. Subukan natin paandarin yung motor ni boss. Boss, papisel. Yan o. It's alive! Ano boss, bago kayo pumunta rito, anong iniisip mo? Computer box. Computer box na. Napagtanong-tanong mo na dun sa part ng dagupan kung anong problema? Hindi na ako nag-alinlangan. Hindi na, dito na. Baka lumayo pa yung problema, ano? At least okay na boss. Isa pa boss. Isa pa. Okay boss, pisilin mo. Yan o. Okay. Good na good na yung motor ni boss. I-delete natin yung check engine. So kapag mayroong check engine mga katropa yung motor nyo, mas mainam kung tingin nyo na lang sa mga shop na mayroong diagnose. Napakadali lang madali lang mag-reset ng check engine tapos mag-reset ng ECM. Huwag nyo na lang i-DIY dun sa keyline kasi mas lalaki pa yung problema ng motor. Okay?